Kumusta mga kasaliksik? Ang tensyon sa pagitan ng International Criminal Court, ICC, at ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang China at Amerika, ay patuloy na tumitindi matapos ang inilabas na babala kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na matagal nang nakasentro sa kontrobersya si Duterte dahil sa kanyang war on drugs na nagdulot ng libo-libong namatay. Bagay na siyang naging dahilan ng pagsasagawa ng investigasyon ng ICC sa kanyang administrasyon. Ngayon, sa gitna ng lumalalim na issue, parehong nagbigay ng matitinding pahayag ang China at Amerika na nagbabala laban sa anumang hakbang ng ICC na maaaring ituring nilang labag sa hustisyang internasyonal. Ayon sa opisyal na pahayag ng China, mariin nilang kinokondena ang anumang galaw ng ICC na nagpapakita ng politicization at double standards. Para sa Beijing, ang ICC ay tila ginagamit upang manghimasok sa mga domestic affairs ng mga bansang hindi kasapi ng korte, bagay na labag sa prinsipyo ng soberanya. Ayon sa mga opisyal ng China, ang korte ay hindi dapat magsilbing kasangkapan ng mga kanluraning bansa upang supili ng mga lider na lumalaban sa mga puwersang globalistiko. Isinasaad din ng kanilang pahayag na ang kaso ni Duterte ay hindi lamang simpleng usaping legal, kundi may kinalaman din sa geopolitika. Kung ipipilit umano ng ICC ang kanilang kaso laban kay Duterte, maaari itong magbunsod ng malawakang diplomatic backlash mula sa mga bansang may parehong pananaw sa kalayaang mamahala ng walang panlabas na panghihihimasok. Sa kabilang banda, bagamat hindi opisyal na kasapi ng ICC, ang Amerika ay may malalim na kasaysayan ng pakikialam sa mga desisyon ng nasabing pandaigdigang korte. Ang Estados Unidos ay matagal nang may tensyon sa ICC, lalo na sa mga panahong nagbukas ito ng investigasyon laban sa mga sundalong Amerikano na nasangkot sa mga insidente ng war crimes sa Afghanistan at iba pang bahagi ng mundo. Noong administrasyon ni dating Pangulong Donald Trump, nagpatupad pa ang Amerika ng mga sanksyon laban sa mga opisyal ng ICC bilang pagtutol sa investigasyong ito. Dahil dito, hindi katakatakang patuloy ang pagpuna ng Amerika sa mga galaw ng ICC, lalo na kung makakaapekto ito sa isang dating kaalyado tulad ni Duterte. Gayun din, ang lumalakas na banta mula sa China at ang posibleng pakikisali ng Amerika sa issue ay may malalim na implikasyon sa relasyong internasyonal. Ang pagkakabahabahagi ng mga bansa sa usapin ng ICC ay maaaring humantong sa mas malawakang hidwaan pagdating sa pandaigdigang batas at diplomatikong relasyon. Habang ang ilang mga bansa sa Europa ay patuloy na sumusuporta sa ICC, ang iba namang bansa sa Asia at Africa ay nagiging mas maingat sa kanilang pakikitungo sa korte. Ang posibleng pagbuwag ng mga diplomatic ties or economic partnerships ay isang malaking banta na maaaring ipataw ng China kung magpapatuloy ang ICC sa kanilang mga aksyon laban kay Duterte. Sa parehong paraan, maaaring gamitin ng Amerika ang kanilang impluwensya upang i-pressure ang korte sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang na ang paggamit ng kanilang kapangyarihang pampinansyal. Isa sa mga pinakaseryosong posibilidad ay ang pagpapatupad ng sanksyon ng China at Amerika laban sa ICC o sa mga opisyal nito. Noong mga nakaraang taon, napatunayan na ng mga bansang ito na kaya nilang gamitin ang kanilang ekonomiya at diplomatikong koneksyon upang pilitin ang isang institusyon o gobyerno na sumunod sa kanilang kagustuhan. Kung magdesisyon ng China na iban ang ICC mula sa kanilang teritoryo o pigilan ang anumang operasyong konektado rito, maaari nitong hadlangan ang mga pagsisikap ng korte sa pagsasagawa ng investigasyon hindi lamang sa kaso ni Duterte kundi sa iba pang kontrobersyal na usapin. Sa parehong paraan, kung ipapataw ng Amerika ang mga sanksyon gaya ng travel bans, asset freezes, o iba pang hakbang laban sa mga opisyal ng ICC,
ito ay maaaring magdulot ng matinding dagok sa kakayahan ng korte na kumilos ng epektibo. Bukod dito, maaaring gamitin ng dalawang bansa ang kanilang ekonomiya bilang sandata, tulad ng pagbabawas ng pondong inilalagay ng mga miyembro ng United Nations na kaalyado nila para sa operasyon ng ICC. Ang mga nangyayaring ito ay nagbukas ng mas malawakang diskusyon sa pandaigdigang komunidad hinggil sa papel at kalayaan ng ICC. Ang usapin kung dapat bang may awtoridad ang isang pandaigdigang korte sa mga bansa na hindi nito miyembro ay matagal nang pinagtatalunan. Para sa mga taga-suporta ng ICC, ito ay isang mahalagang institusyon na nagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng pang-aabuso sa karapatang pantao, lalo na sa mga bansang may mahihinang justice system. Ngunit para sa mga kritiko, ang korte ay tila isang kasangkapan lamang ng mga makapangyarihang bansa upang ipataw ang kanilang kagustuhan sa mga bansang hindi nila kaalyado. Ang issue ng pag-aresto kay Duterte ay lalong nagpapainit sa debat kung paano dapat gamitin ang kapangyarihan ng ICC at kung paano ito makakaapekto sa soberanya ng mga bansa. Sa huli, nananatiling isang malaking palaisipan kung paano magtatapos ang bangayan sa pagitan ng ICC, China at Amerika. Kung ipagpapatuloy ng ICC ang kanilang aksyon laban kay Duterte sa kabila ng matinding banta mula sa dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, maaaring humantong ito sa mas matinding tensyon sa pandaigdigang politika. Sa kabilang banda, kung mapipilitan ng ICC na umatras dahil sa diplomatic pressure, maaaring magdulot ito ng pangamba sa iba pang bansa na umaasa sa korte para sa hustisya. Sa ngayon, nakatingin ang buong mundo sa magiging susunod na hakbang ng bawat panig, ang ICC, China, Amerika, at mismo ang gobyerno ng Pilipinas. Ang issue ng posibleng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court ay nagdulot ng hindi lamang tensyon sa pagitan ng ICC, China at Amerika, kundi pati na rin sa loob mismo ng Pilipinas. Habang patuloy na umiinit ang usapin, nagbigay na ng pahayag ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa kanilang posisyon sa kontrobersyal na usapin. Ayon sa mga opisyal ng administrasyon, patuloy nilang nire-review ang sitwasyon at sinisikap nilang panatilihin ang balanse sa pagitan ng kanilang pangako sa pandaigdigang batas at sa pangangailangan na pangalagaan ang interes ng bansa. Bagamat tunanang ipinahayag ng kampo ni Marcos Jr. na hindi nila haharangin ang mga proseso ng hustisya, hindi pa rin malinaw kung paano nila tatratuhin ang utos ng ICC kung tuluyan ng ipatupad ang pag-aresto kay Duterte. Sa kabila ng mga pahayag ng kooperasyon sa pandaigdigang komunidad, ang lumalakas na presyon mula sa China at Amerika ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kanilang paninindigan. Isa sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap ng administrasyon ay ang pangangailangang panatilihin ang maayos na relasyon sa dalawang makapangyarihang bansa, habang hindi nagiging mukhang mahina sa harap ng pandaigdigang komunidad. Samantala, sa hanay ng mamamayang Pilipino, kitang-kita ang pagkakahati ng opinyon ukol sa usapin. May mga taga-suporta si Duterte na mariing tumututol sa anumang hakbang ng ICC. Iginiit na ito ay panghihimasok sa soberanya ng bansa. Para sa kanila, ang dating Pangulo ay isang leader na inilagay sa pwesto upang ipagtanggol ang interes ng bansa, at ang kanyang giyera kontra droga ay isang lehitimong hakbang upang labanan ang krimen. Ayon sa mga grupong ito, ang pagsasakdal sa kanya sa isang dayuhang korte ay tila isang insulto hindi lamang kay Duterte kundi sa buong bansa. May ilang mga politiko at tagapagtaguyod ng soberanya na iginigiit na ang Pilipinas ay may sarili nitong sistema ng hustisya. At kung may dapat man siyang haraping kaso, ito ay dapat gawin sa loob mismo ng bansa
at hindi sa isang pandaigdigang korte. Sa kabilang banda, may mga mamamayang Pilipino na naniniwalang ang ICC ay may lehitimong papel sa paglalabas ng hustisya sa mga naging biktima ng marahas na kampanya kontra droga ni Duterte. Ayon sa kanila, ang libu-libong namatay sa ilalim ng kanyang administrasyon, kabilang ang mga inosenteng sibilyan, ay isang seryosong usapin na hindi maaaring ipagsawalang bahala. Para sa mga pamilya ng mga biktima, ang ICC ay isang huling pag-asa upang makamit ang hustisya na tila ipinagkait sa kanila ng lokal na sistema ng batas. Sinasabi rin ng ilang human rights advocates na ang pagtutol ng China at Amerika sa investigasyon ay isang manifestasyon lamang ng kanilang pakikialam sa politika ng bansa at hindi dapat ito maging dahilan upang pigilan ang pagsulong ng pandaigdigang hustisya. Sa gitna ng magkasalungat na pananaw ng publiko, malinaw na ang issue ay may malalim na epekto sa ugnayang panlabas ng Pilipinas. Dahil sa bantang sanksyon mula sa China at posibleng diplomatic pressure mula sa Amerika, maaaring magkaroon ng masalimuot na epekto ang sitwasyon sa relasyon ng bansa sa dalawang dambuhalang ekonomiya. Ang Pilipinas ay matagal nang may ugnayan sa parehong bansa pagdating sa ekonomiya, depensa, at iba pang aspeto ng pandaigdigang politika. Ang anumang hakbang na gagawin ng gobyerno ukol sa ICC ay maaaring makaapekto sa mga kasunduan sa kalakalan, seguridad, at iba pang larangan ng diplomasya. Kung tuluyang kikilingan ng Pilipinas ang alinmang panig, maaaring magresulta ito sa pagkasira ng relasyon sa kabilang panig na magdudulot ng matinding epekto sa pangkabuuang interes ng bansa. Sa harap ng ganitong sitwasyon, inaasahan na gagawa ng mga hakbang ang gobyerno upang balansehin ang interes ng bansa habang pinapanatili ang kanilang pangako sa pandaigdigang batas. Isa sa mga maaaring gawin ng administrasyon ni Marcos Jr. ay ang pagsisikap na ipanukala ang isang diplomatikong solusyon kung saan maaaring magkaroon ng kompromiso sa pagitan ng ICC at ng mga bansang tumututol sa kanilang hakbang. Maaaring maglunsad ng negosasyon upang matiyak na hindi mawawala ang tiwala ng pandaigdigang komunidad sa Pilipinas habang iniiwasan ang galit ng China at Amerika. Isa pang maaaring hakbang ay ang pagpapalakas ng internal na sistema ng hustisya upang ipakitang kaya ng bansa na resolbahin ang mga isyong ito nang hindi nangangailangan ng panghihimasok mula sa labas. Ngunit sa kabila ng mga posibleng aksyon ng gobyerno, hindi rin maiiwasan na gamitin ng oposisyon ang isyong ito upang batikusin ang administrasyon. Ang mga grupong tumututol sa pamahalaan ay maaaring gamitin ang sitwasyon upang ipakita na ang kasalukuyang liderato ay kulang sa paninindigan pagdating sa usapin ng soberanya. Maaari nilang igiit na ang gobyerno ay masyadong nag-aalangan sa kanilang posisyon sa ICC at sa halip na tiyakin ang hustisya para sa mga Pilipino, mas pinangangalagaan pa nila ang kanilang ugnayan sa mga dayuhang bansa. Sa parehong paraan, maaari rin nilang palakasin ang panawagan para sa isang mas matatag na posisyon laban sa mga panghihimasok mula sa China at Amerika. Ang issue ay maaaring magamit hindi lamang sa legal na aspeto, kundi pati na rin sa politika, lalo na sa paghahanda para sa susunod na halalan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling isang malaking palaisipan kung ano ang magiging pinal na hakbang ng administrasyon ukol sa kontrobersyal na isyong ito. Ang Pilipinas ay nasa isang napakahirap na posisyon sapagkat anumang desisyon na gawin nito ay may kaakibat na epekto hindi lamang sa ugnayang panlabas kundi pati na rin sa politika at ekonomiya ng bansa. Ang mundo ay nakamasid, ang mga mamamayan ay naghihintay, at ang kasaysayan ay sinusulat sa bawat galaw na gagawin ng pamahalaan sa mga darating na araw. Ang lumalalang tensyon sa pagitan ng International Criminal Court at ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo
Ang China at Amerika ay hindi lamang isang issue na umiikot sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang patuloy na bantang ipinapahayag ng dalawang bansang ito laban sa ICC ay naglalagay sa buong pandaigdigang sistema ng hustisya sa isang mahirap na sitwasyon kung saan ang mismong integridad ng korte ay nasa peligro. Habang lumalalim ang hidwaan, maraming eksperto ang nangangamba na ang pressure mula sa malalaking bansa ay maaaring magdulot ng pagbagsak sa kredibilidad ng ICC, na dapat sana ay isang malayang institusyong may kakayahang magpataw ng hustisya ng walang kinikilingan. Kung magpapatuloy ang ganitong mga banta, maaari itong lumikha ng isang delikadong precedent sa hinaharap, kung saan ang mga bansang may kapangyarihan ay maaaring impluwensyahan ang mga desisyon ng pandaigdigang hukuman. Isa sa mga pangunahing usaping lumitaw sa isyong ito ay ang epekto ng mga banta mula sa China at Amerika sa integridad ng ICC bilang isang pandaigdigang korte. Itinatag ang ICC upang magkaroon ng isang institusyong may autoridad sa pagsasakdal sa mga lider ng estado na nasangkot sa mga krimen laban sa sangkatauhan, kabilang na ang genocide, war crimes, at crimes against humanity. Subalit, sa kabila ng pagiging isang independenteng institusyon, hindi maikakaila na ang ICC ay dumaranas ng matinding hamon sa pagpapanatili ng pagiging patas nito. Ang pagkakaroon ng presyon mula sa mga bansang may malalakas na impluwensya ay maaaring magdulot ng pangamba sa mga opisyal ng korte, na posibleng maging dahilan upang sila ay mag-atubiling ituloy ang kaso laban kay Duterte o sa iba pang kontrobersyal na mga personalidad. Kung magtagumpay ang China at Amerika sa kanilang mga banta, maaaring mawala ang kumpiyansa ng publiko sa ICC bilang isang patas at epektibong institusyon ng hustisya. Bukod sa kasalukuyang kaso ni Duterte, isang malaking usapin rin ang posibleng precedent na maitatakda ng ICC sa hinaharap. Kung bibigay ang korte sa mga banta ng malalaking bansa, maaaring maging mahirap na para sa kanila na ipatupad ang kanilang mga mandato sa iba pang kaso na may kahalintulad na sitwasyon. Halimbawa, kung sakaling magkaroon muli ng kaso laban sa isang dating leader ng isang bansang hindi miyembro ng ICC, ano ang magiging garantiya na ang korte ay magkakaroon ng parehong lakas ng loob upang ipatupad ang batas? Ang desisyon ng ICC sa isyong ito ay maaaring maging batayan kung paano ito kikilos sa mga susunod na dekada at maaaring magsilbing inspirasyon o babala sa iba pang bansa na maaaring sumailalim sa kanilang investigasyon. Kung ipapakita ng ICC na kaya itong maimpluwensyahan ng mga malalakas na bansa, maaaring mawalan na ng saysay ang kanilang mandato sa pandaigdigang antas. Dahil dito, maraming bansa rin ang nagsisimulang magduda kung sulit pa bang makipagtulungan sa ICC. Ang mga bansang dating sumusuporta sa korte ay maaaring magdalawang isip kung sila ba ay magbibigay pa ng kanilang buong suporta sa mga desisyon nito. Ang posibilidad na ang isang kaso ay maaaring mapolitika o maimpluwensyahan ng geopolitical na interes ay isang seryosong alalahanin para sa maraming estadong nakikiisa sa ICC. Kung makita nilang ang korte ay hindi na isang tunay na independenteng institusyon, maaaring dumami ang mga bansang lalabas dito, katulad ng ginawa ng Pilipinas noong administrasyon ni Duterte. Ang pagkawala ng suporta mula sa mga estadong kasapi ay maaaring humantong sa panghihina ng kakayahan ng ICC na ipatupad ang kanilang mga mandato, na sa kalaunan ay maaaring magdulot ng pagbagsak sa kanilang pandaigdigang autoridad. Bukod pa rito, hindi lamang ang kaso ni Duterte ang maaaring maapektuhan ng kasalukuyang sitwasyon. Ang iba pang mga kasalukuyang kaso na nasa ilalim ng investigasyon ng ICC ay maaaring madamay rin sa tensyon na ito. Kung ang korte ay mahirapan sa pagpapatupad ng mga kautusan laban sa mga makapangyarihang personalidad, maaaring mahirapan rin itong ipatupad ang mga parusa laban sa ibang mga akusado sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga kasong
may kaugnayan sa mga bansang may malakas na ekonomiya o may matibay na alyansa sa mga bansang tulad ng Amerika at China ay maaaring magkaroon ng mas mabagal o mas mahirap na proseso. Posible ring mawalan ng gana ang ibang mga biktima ng karahasan na lumapit sa ICC kung makikita nilang hindi ito sapat na matatag upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan laban sa mga makapangyarihang opresor. Sa huli, ang kinabukasan ng pandaigdigang hustisya ay maaaring nakasalalay sa kung paano reresolbahin ang isyong ito. Kung ang ICC ay magpapatuloy sa kanilang pagsasakdal kay Duterte sa kabila ng banta ng China at Amerika. Maaaring patunayan nito na sila ay isang tunay na independenteng institusyon na hindi nagpapadikta sa mga bansang may kapangyarihan. Gayunpaman, kung sila ay magpapakita ng panghihina o magpapadala sa presyur, maaari itong magdulot ng malawakang epekto sa buong sistemang pandaigdigang hustisya. Ang tiwala ng mga tao sa isang makatarungang pandaigdigang korte ay maaaring bumaba at maaaring mawalan na ng saysay ang layunin ng ICC bilang isang tagapagpatupad ng hustisya sa buong mundo. Habang patuloy na nag-aabang ang mundo sa magiging pasya ng ICC, isang bagay ang malinaw. Ang isyu ng pag-aresto kay Duterte ay hindi lamang isang simpleng usapin ng hustisya, kundi isang malalim na pagsubok sa buong sistema ng pandaigdigang batas. Kung paano reresolbahin ng ICC ang tensyon sa pagitan nila at ng China at Amerika, ay magiging isang mahalagang indikasyon kung hanggang saan ang abot ng kanilang kapangyarihan at kung tunay nga ba silang may kakayahang ipatupad ang hustisya ng walang kinikilingan. Ang darating na mga buwan ay magiging kritikal sa hinaharap ng pandaigdigang batas. At ang bawat galaw ng ICC ay masusing babantayan hindi lamang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo.